punta tayo ng Daniel chapter 3. Daniel chapter 3, ngayong malapit ng maggabi. Okay? Pero alas 4 pa lang. Daniel chapter 3, this afternoon. So kung naalala nyo, 2 months ago, yung nagturo tayo dito nag-fellowship tayo dito, first fellowship, no, September, yung tinuro ko ay Daniel chapter 1. So, itong Daniel chapter 3, related din siya. May connection siya. Okay? It could be a continuation, pagpapatuloy na kung ano yung pinag-aralan natin last time. So, Daniel chapter number 3, ito yung ating pag-aaralan ngayong hapon. At pinagmagatan ko itong just walk with the Lord. Just walk with the Lord. Kasi dito makikita natin kung paanong yung tatlong Hebrew boys, mas kilala sila sa pangalang Shadrach, Meshach, and Abednego, pero ang tunay nilang pangalan, Hananiah, Mishael, and Azariah. So, mas kilala lang sila sa Shadrach, Meshach, and Abednego. Yun yung mga pangalan nila sa Babylon. Okay? Kaya pinamagatan itong just walk with the Lord ay dahil at the end of the story, in verse number 25, he answered and said, "Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt. And the form of the fourth is like the Son of God." So at the end of the story, sa dulo ng pag-aaral din natin, makikita natin kung paanong the Son of God, the Lord Jesus Christ, lumakad kasama nitong tatlong Hebrew boys na ito sa Babylon. At paano dumating doon? Iyon yung aralin natin ngayon. Tayo muna mag-pray. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat po sa pagkakataon na ito na kami muli ay makapakinig ng iyong banal na salita. Nawa, wag pong maalis sa aming mga puso na kami po ay hindi dapat manlamig, na hindi po dapat kami, Panginoon, matigil sa gawain mo. Bagkus ay turuan niyo po kami kung paano pong ang sanlibutan ay hindi po namin mabibigyan ng prioridad sa aming po mga buhay. Tulungan niyo po kami na mai-priority po namin ang inyong banal na salita at ikaw, O Diyos, na ikaw ay mahalin namin above all sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa po lahat ng pasalamat. Jesus name we pray. Amen and amen. So tayo na magsimula. So brief history. Ang Book of Daniel, okay, ang context po nito ay nasa Babylon na sila. Okay, si Daniel at yung kanyang tatlong kasama, nasa Babylon sila. Ngayon ang tanong, bakit sila nandoon? Sila po ay Hebrew children. Sila po supposed to be ay nandoon sa Jerusalem, sa Israel. Sa mas kilala natin, di ba? Alam natin, Israel, Jerusalem, Judea. Dapat nandun sila sa space na yon, nandun sila sa lugar na yon. Pero dito sa Book of Daniel, wala na sila doon. At ano nangyari kung bakit napunta sila sa Babylon from Israel or from Jerusalem? Ano po? Alam natin na in Israel's history, sa kasaysayan po ng Israel, sila po ay naging masuwayin sa Diyos. At sila po ay naging idolater. Okay? Sumasamba sila saan? Diyos. So dumating sa punto sa kanilang, sa bansa na ito ng Israel na hindi nila sinusunod ang Diyos. Isipin mo, ang Diyos, inilagay niya ang pangalan niya, wala sa lahat ng mga bansa maliban sa Israel. Sa Bible, may mababasa ka bang God of China? Okay? God of Russia. Walang ganoon. Pero sa Bible, may nakalagay, God of Israel. Lord of Israel. Bakit? Kasi doon lang ginusto ng Panginoon ilagay ang kanya pong pangalan. Nakuha natin gano'n ka-special yung mga tao na yun. Pero, yung mismong mga tao na pinili ng Diyos, ilagay yung kanyang pangalan, alam mo ginawa? Sumamba sa ibang Diyos. Bay, sabi ng Panginoon, I am a consuming fire. Ako ay jealous God. Ayoko yung ganyan. O kaya, part ng judgment ng Diyos, ano mangyari? Iaalisin sila ng Diyos sa land of Israel, sa promised land na yun. O, saan natin matatagpuan yun? Deuteronomy chapter 28. Deuteronomy chapter 28, verse 58. Pakinggan nyo mabuti, be intentful, o in word ba yun? Deuteronomy chapter 28. Ano po? Verse 58. Tingnan natin mabuti kung paano tayo makakarating. Kasi pag-aaral natin, Daniel 3. Paano tayo nakarating doon? Preacher, paano tayo napunta doon? Diba, dapat nasa Israel ang context. Bakit napunta sa Babylon? So ito po yung paliwanag. Deuteronomy 28 verse 58. Anong sabi? If thou wilt not observe to do all the words of this law that are written in this book, that thou mayest fear this glorious and fearful name, the Lord thy God.
So, sabi ng Panginoon, kung hindi kayo matatakot sa pangalan ko na the Lord thy God, anong gagawin ng Panginoon? Verse 59. Then the Lord will make thy plagues wonderful, and the plagues of thy seed, even great plagues, and of long continuance, and sore sicknesses, and of long continuance. Moreover, he will bring upon thee all the diseases of Egypt, which thou wast afraid of, and they shall cleave unto thee. So una, bibigyan sila ng mga sakit. Okay? Bibigyan sila ng mga sakit. Verse 61, and also every sickness, and every plague, which is not written in the book of the law, them will the Lord bring upon thee until thou be destroyed. Ay, grabe, ano? Bibigay daw ng Diyos lahat ng mga sakit, kahit di pa nakasulat sa Book of the Law, para sila po ay mawasak. Para sila ma-destroy. Teka, kala ko God is love. Totoo yun. Kala ko God is, lagi lang akong gusto yakapin ng Diyos. Totoo yun. Totoo na God is love, pero totoo rin na God is holy. At totoo rin na God is righteous. Matuwid ang Diyos at hindi pahihintulutan ng Diyos ang mali. Okay? Hindi pahihintulutan ng Diyos ang kasalanan. Maaaring sabihin natin ang Diyos mahabagin, full of grace, full of mercy, full of love. Totoong lahat yon, but also God is the God of righteousness. So hindi lamang ang Diyos maibigan, kundi ang Diyos nasa katotohanan. Ayaw ng Diyos sa mali, ayaw ng Diyos sa kasalanan, ayaw ng Diyos na sumusuway yung kanyang mga anak. Ano po sabi? Verse number 62, and ye shall be left few in number, whereas ye were as the stars of heaven. Sabi niya, kasi dami nyo yung mga bituin sa langit, pero anong gagawin ko sa inyo? For multitude, because thou wouldest not obey the voice of the Lord thy God, magiging few sila, left few in number. Verse 63, and it shall come to pass that as the Lord rejoice over you to do you good. Nagre-rejoice ang Panginoon kapag pinagpapahala niya yung mga anak niya. Pero ano sabi dito? And to multiply you, so the Lord will rejoice over you to destroy you. So, paano masaya ang Diyos na pinagpapala sila? Sabi, magiging masaya din ang Diyos sa pagwasak sa kanila. Bakit? Naging masuwayin. Sumamba sa Diyos-Diyosan. Ano ba sabi? So the Lord will rejoice over you to destroy you, to bring you to naught, and he shall be plucked from. Pakinggan nyo mabuti. Ano mangyari? Plucked from of the land. Aalisin sila sa kinatitirikan nilang lupain. Kung nandoon sila sa Israel, anong sabi ng Panginoon? I will pluck you out. Tatanggalin sila. Ano po? From off the land whither thou goest to possess it, and the Lord shall scatter thee among all people. Ikakalat sila. From the one end of the earth, even unto the other, and there thou shalt serve other gods, which neither thou nor thy fathers have known, even wood and stone. And among these nations shalt thou find no ease. So, hindi sila madadalian doon sa mga bansang pupuntahan nila. Mahihirapan po sila. Neither shall the sole of thy foot have rest, but the Lord shall give thee there a trembling heart. Grabe, nanginginig yung puso nila lagi. Parang papatay sila lagi. Pag lalakad lang sila, kakabahan na sila. And failing of eyes and sorrow of mind, and thy life shall hang in doubt before thee, and thou shalt fear day and night, and shall have none assurance of thy life. Pambihira, Grabe. Sabi ng Panginoon sa kanila, wala kayong katiyakan sa buhay nyo. Hindi nyo alam, buhay pa kayo bukas, humihinga pa kayo bukas, o hindi na. You shall have no assurance of thy life. Sabi niya sa Israel. Verse 67, in the morning thou shalt say, would God it were even. Sasabihin daw nila pag umaga, sana gabi na lang. And at even thou shalt say, would God it were morning. Pag gabi naman, sasabihin nila, sana umaga na lang. Hindi nila alam kung saan nila ilalagay yung sarili nila. Dahil ang Diyos mismo ang hahatol sa kanila. Ano pa? For the fear of thine heart, wherewith thou shalt fear, and for the sight of thine eyes, which thou shalt see, and the Lord shall bring thee into Egypt again with ships. By the way, whereof I speak unto thee, thou shalt see it no more again, and ye shall be sold unto your enemies for bondmen and bondwomen, and no man shall buy you. Lahat ng mga bagay na yon ay sasapitin nila dahil hindi sila nakinig sa sinabi ng Panginoon. Can you imagine? Lahat ng physical blessing provided na ng Diyos sa kanila. Meron silang lupa. Meron silang, matatamnan. Kung sila susundin na lang yung batas,
Sabi sa Joshua 1:8, gagawing prosperous yung kanilang buhay. Sabi mo, wala pa silang sakit. Tatanggalin sila ng Diyos ng sakit kapag sumunod sila sa Panginoon. Sabi mo, sa lahat ng mga benepisyo sa kanila ng Panginoon, nakuha pa rin nilang talikuran ng Diyos. Sa ginawang lahat ng mabuti ng Diyos. Diba? Lahat kabuti ginawa ng Diyos sa kanila. Nakuha pa rin nilang sumuway sa Panginoon. Kaya minsan din nagtataka ka, ginawa ko ng lahat, bakit parang kulang pa din? Kung ang Diyos nga eh. Kung ang Diyos nga, ginawa niya ng lahat. Sabi mo, tinalikuran pa rin ng Israel. Sino ka? Sino ako? Diba? Biyaya lang talaga ng Diyos. Amen? Kasi yung Israel, isipin mo, pagkasimula ng bansa nila, tinawag ng Diyos si Abraham, tapos pinanak si Isaac, pinanak si Jacob, and the 12 tribes of Israel. Pagkatapos ng lahat ng yun, nakuha pa rin nilang sumuway, sumamba sa Diyosan. Naisip niyo ba kung gaano masuway ng Israel? Isipin mo, dumaan sila sa Red Sea, di ba? Hinati ng Diyos yung dagat. Hinati ng Diyos yung dagat. Para makadaan sila on dry land. Tama? Paglagpas nila, alam mo reklamo nila? Walang tubig. Moses, pinunta mo yata kami dito para mauhaw, mamatay. Kung kaya ng Diyos, hatiin yung dagat, di niya ba kaya magpadala ng tubig? Nahati nga yung dagat eh. Tama? Nahati nga ng Diyos yung dagat. Isipin mo, nakita mo yung pating dyan, wada, no? Hello? Okay? Nahati ng Diyos yung dagat, tapos tubig lang, uuhawin ka ng Diyos. Pero sa kukote kasi nila, ang gusto lang nilang makuha ay yung pita ng kanilang laman on that moment. Diba? Kuhawa ko eh. Wala akong pakialam sa Diyos. Kuhawa ko eh. Diba? Wala akong pakialam sa Diyos. Gutom ako eh. Minsan ganyan tayo. Kapag yung laman na natin yung nandyan, wala tayong pakialam sa Diyos. Diba? Now, so ito yung, sa Deuteronomy, ito yung sinabi, so long before pa ito, Book of Deuteronomy, sino nagsulat? Moses. Tama? Tama ba? Diyan pa ba kayo? May kausap pa ba ako? So si Moses po ang nagsulat ng Deuteronomy. At si Daniel, malayo na po yun. Pero, may kita natin na ito pong nakasulat dito, yun yung nangyari dito sa Book of Daniel. Kaya sila, nawala na sa land ng Israel, nandun na sila sa Babylon. Ano pa? Isaiah 9. Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9 verse 13. Isaiah chapter 9 verse 13. So kung medyo mabilis ako sa pagbabasa, sa so sundan lang natin. Ano po? Okay. Isaiah chapter 9 verse 13. For the people turneth not unto him that smited them, neither do they seek the Lord of hosts. So, hindi nila hinahanap ang Panginoon. Okay. Therefore the Lord will cut off from Israel head and tail, branch and rush in one day. The ancient and honorable, he is the head, and the prophet that teacheth lies, he is the tail. For the leaders of this people cause them to err, and they that are led of them are destroyed. Therefore, the Lord shall have no joy in their young men, neither shall have mercy on their fatherless and widows. For everyone is an hypocrite and an evildoer, and every mouth shall speaketh folly. For all of this, his anger is not turned away, but his hand is stretched out still. So isang katotohanan pa, sa Book of Isaiah, mababasa natin, na kapag yung judgment ng Panginoon nangyari na sa Israel, maraming mamamatay. Maraming mamamatay. Hindi kakaawaan kahit babae pa siya, hindi siya kakaawaan kahit matanda na siya, hindi kakaawaan. Ano po? Hindi sila kakaawaan, papatayin sila. Ngayon, punta ka ng Daniel 1. Hindi na tayo, babalik na tayo dun sa binasa natin kanina. Pero dito na tayo sa Daniel 1 bago tayo tumalon ng Daniel 3. Para makuha mo lang natin yung context. Ano bang nangyari? Ano ba yung kalalagayan ng 3 Hebrew boys? Ano bang kalalagayan ni Daniel? Kung bakit tayo umabot sa Daniel chapter 3. So sa Daniel 1:1, tignan nyo. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem and besieged it. So gusto sakupin ni Nebuchadnezzar in Jerusalem, so pinalibutan niya, binisiege niya, para sumuko itong mga ito. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, with part of the vessels of God, house of God, which he carried into the land of Shinar to the house of his God, and he brought the vessels into the treasure of his God. So nakakalungkot man pong isipin, alam niyo mo nangyari sa Jerusalem? Bago mapunta sila Daniel sa Babylon, ang Babylon, ang ginawa nila, diba?
winasak nila ang Israel, winasak nila ang Jerusalem, winasak nila ang Temple of God. Yung templo mismo. Tapos, yung mga inuminan doon na gold, sabi mo gold, yung mga bagay na yun nandoon, tinransfer papuntang Babylon. At yun yung gagamitin para mag-inuman sila. Okay? So yung mga vessels na yon na matatagpuan sa Temple of God, abay, hindi na yan para sa Diyos. Kinuha nila eh. Tapos pupunta nila ng Babylon para gamitin sa kanilang idolatrous festivals. Kuha natin sa yun yung context. So ngayon, sino si Daniel? Sino si Azariah, Mishael, and Hananiah? Sila po ay mga young men na pinunta ng Babylon para mag-aral ng Chaldean. Para pag-aral, para maging eunuch din naman doon. Master of the eunuch. Ano po? Doon sa Babylon, to be wise men sa Babylon. At please note kung ano yung background nila. So, doon sa mga binasa natin, pagsasama-samahin lang natin para maunawaan natin anong sitwasyon nila Daniel. Ano? Una, patay yung mga pamilya nila. Patay lahat. Sino pumatay? Babylon. Pinatay lahat ng mga pamilya nila. O sila lang yung, maraming lahat patay o iba patay, basta marami na matay, pamilya nila, bansa nila pinatay. At sila yung dinala sa Babylon para maglingkod under sa hari na pumatay doon sa mga kapamilya nila. Ba, ang ganda ng trabaho nila. Pinatay mo yung pamilya namin, paglilingkuhan ka namin. Eh, yun yung gagawin nila sa Babylon. Kaya sila pupunta doon. Paglilingkuran nila, si Nebuchadnezzar. O, nakuha niya yung una. Pangalawa, winasak ni Nebuchadnezzar yung bansa nila. Hindi lang pinatay yung mga pamilya nila, winasak pati templo ng Diyos. At pangatlo, nasa Babylon sila dahil hinatulan sila ng Diyos. Okay po? So, nasa Babylon sila kasi hinatulan sila ng Diyos. So, nakuha nyo na yung context kung sino sila? Okay, ito yung mga young men na ito, dinala, galing silang Jerusalem, Jerusalem, tapos pinunta silang Babylon para maglingkod under sa hari na gumawa ng lahat ng mga bagay na yun sa kanila. So, kung tayo kaya yun, magiging masaya kaya tayo maglingkod sa ilalim niya. Parang araw-araw isipin mo, teka, kapatid ko, nakita ko kung paano nila binalasubas. Kung paano nilang hinamak yung aking lolo. Kung paano nilang, di ba, binato lang yung aking sanggol na kapatid. Isipin mo lang lahat naman nangyari sa Jerusalem. Tapos nandun sila, pinadala sila doon na slaves para maging servant under Nebuchadnezzar. So, hindi maganda yung sitwasyon nila, tama? Sino ba namang matutuwa doon? Diba? Walang matutuwa doon. Pero nandito na ngayon sila sa Babylon. Ngayon, anong gagawin nila sa Babylon? Now, nandito tayo sa Daniel chapter 3. Ayan. Dumating ang panahon sa Daniel chapter 3 na si Nebuchadnezzar, verse 1, the king made an image of gold. So, gumawa siya ng billboard. Hindi. Image of gold. So, maliwanag. Imahe, tas ginto. Whose height was 60 cubits, the breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. Then Nebuchadnezzar the king gathered together the princes, the governors, the captains, diba? The judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. So gumawa si Nebuchadnezzar ng imahen, Diyos-Diyosan, na lahat dapat sasamba doon. Okay, verse 3. Then the princes, the governors, the captains, the judges, okay, binasa natin, gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up, and they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. So, nandun sila. Okay, meron silang grand opening ng imahe ng idol na ito. So, posible si Nebuchadnezzar din yung image na yan, pero gold, you know. Verse 4, Then an herald cried aloud to you, it is commanded, all people, nations, and languages. Na-imagine mo gaano karaming tao yan. Ang Babylon po ng panahon na yun yung empire, no? Na halos lahat sa buong mundo, halos lahat lang, ay sakop niya na. So lahat ng mga bansa na nasa ilalim niya, executive order ito. Pinag-uutos niya sa lahat ng mga bansa na ito, lahat ng mga tao. Anong gagawin nila? Verse 5.
that at that time ye hear the rock and roll music. Uy, bakit rock and roll? The sound of the cornet, flute, ano pa, harp, sakbat, psaltery, dulcimer, and all kinds of music. Ano mangyari? Yuyukod kayong lahat. Ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. So, maliwanag ba? Nasusundan. Anong gagawin? So, merong imahen, sinet up ni Nebuchadnezzar, ginto. Anong gagawin yung lahat? Kapag narinig nyo yung rock and roll music, yuyukod kayo lahat. Sinasamba ka namin, ginto. Diba? So, merong imahen, at ang gagawin ng lahat, kailangan luluhod sila, yuyukod sila, magbibigay sila ng pagsamba. Dito sa imahen na ito. Teka, alam ko, sabi ng Bible, thou shall not make any graven images. Diba? At huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Alam ko yun sa Bible eh. Tama? Tingnan natin. Verse number 6. And whoso falleth not down, yung hindi susunod, yung hindi yuyukod, ano mangyari? And worshipeth shall the same hour be cast into the midst of burning fiery furnace. So ano po ang magiging consequence? Halimbawa, sa lahat kayo dyan, si Kaiser lang yung hindi yumukod, ito yung golden image, lahat kayo, magsiyukuhan kayo. At siya lang hindi, ano mangyari? Itatapon daw po siya sa hurno. Tapos siya sa hurno. Lilitsunin. Okay? Hindi po, tatapon sa hurno. Burning fiery furnace. Okay? Hindi totoo yung lilitsunin, ha? Kayo gaga. Okay? So yung tao na hindi luluhod, hindi yuyukod, sa imahe na ito na ginto, nakuha nyo? Ano gagawin? Itatapon sa hurno. Hanggang mamatay na, syempre. Sobrang init. Minsan nyo napaso na ng mantika. Natalsikan na pala ng mantika. Okay? Masakit, di ba? Laway lang daw. Okay? Di ba? Okay? Isipin mo, ikaw, buong katawan mo itatapon doon. Hindi lang yung parang sa kerosene o kaya doon sa may kalan nyo, ilalagay mo yung kamay mo. Hindi, buong katawan mo. Apoy. Diba? Instant. Diba? Instant yung sunbathing mo doon. Tostado ka doon. Diba? Pero yun yung consequence. Kapag hindi sila yumukod, kapag hindi sila sumamba sa imahe na ito ng ginto, itong magresulta, tapong ka namin sa apoy. Verse 7. Therefore at that time, when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of music, all the people, the nations, the languages, fell down and worshiped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. Ito, alam niyo po yung nakakalungkot dito sa storya na to. Dito sa storya na to, ang hindi yumukod, alam na natin, si Hananiah, Mishael, Azariah. Pero alam niyo ang katotohanan dito, ibig sabihin lahat ng mga natitirang Hudyo, maliban sa kanila, yumukod. Okay? Yumukod. Kasi maaaring iniisip nila, nandito nga kami, kasi hinatulang kami ng Diyos eh. Anin ko ba, baka mamatay pa ako dyan, pag di ako yumukod. Diba? Sabi nga ng Diyos sa Biblia, huwag akong yuyukod sa imahe. Nandito na nga ako sa kalalagayang ito eh. Mamamatay pa ako eh. Diba? Anin ko yung paniniwala kong yun. Anin ko yun pinabayaan nga kami ng Diyos namin. Maring yun yung pumapasok sa isipan nila. Tama? Maring bilang kabataan, yun din yung iniisip natin. Bakit ako maglilingkod sa Diyos? Pare-parehas lang mga kabataan. Buhay lang din sa mundo, parehas lang. Lunes, Martes. Ganito yung ginagawa ng isang makasalanan. Ganun din naman ginagawa nila. Bakit pa ako mag-iiba sa kanila? Tama? Bakit pa ako magse-separate sa sanlibutan? Pare-parehas lang naman yan eh. Wala namang pinagkaiba. It's not a big deal. It's no big deal to serve the Lord. Diba? Pero ibahin mo yung tatlong tao na to. Hinatulan sila, diba? Nandun sila dahil hinatulan sila ng Diyos. Pero tignan mo kung ano yung magiging desisyon nila. Verse 8. Wherefore at that time, certain Chaldeans came near and accused the Jews. They spake and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever. May ganyan talaga, may mga sul-sul talaga sa
Kahit saan. Teacher, di ba? Ma'am, ako na po magbuhat niyang ano nyo. Di ba? Plus one sa card. Ganyan, di ba? Okay. Ma'am, ako na po tagalista ng maingay. Plus one na naman sa card. Diba? Meron talaga, kahit saan pumapunta, meron po talagang mga sip-sip. Okay? Kaya kung hindi naman kasalanan, pwede ka rin maging sip-sip. Okay? So, wherefore the time certain Chaldeans came near, accused the Jews, they spake and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever. Oh, pinuri pa nila, oh, mabuhay ka, hari. Oh, ma'am, good morning. Verse 10, Thou, O king, hast made a decree that every man that shall hear the sound the cornet. So, pinapaalala nila, hari, di ba? Hari, naalala mo, meron ka inutos. At ang inutos mo, kapag narinig ng lahat, yung tunog ng cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, pag narinig mo yung sound ng planet shakers at Hillsong, pag narinig mo yun, dapat lahat yuyukon. Di ba? Amen. Okay? Pag narinig mo yun, sabi niya, everybody shall fall down and worship the golden image. So lahat dapat yuyukod, lahat dapat sasamba. And whoso falleth not down and worshipeth, that he should be cast into the midst of a burning fiery furnace. Pinapaalala nila, ito yung hari, nagpapatikit nga, tama yan, inutos ko yan, tama yan, ang galing nyo talaga, tama yan. Siyempre, mga sulsul yun eh. Mga sip-sip at sulsul, di ba? Ito na yung subok. Yun, pabulaklak lang yung mga sinasabi nila. Pero ito na, verse 12. There are certain Jews. Hindi lang, there are other Jews eh. There are some Jews. Hindi, certain Jews, kilala namin, hari. Pakapangalanan namin sa harapan mo. Minsan ganun yung mga sulsul, no? Ma'am, nakita ko si ano ganito, nung opya. So ganun, mga sulsul, pinapangalanan pa talaga eh. Para lang may rest back o merong kabig, no? Sabi niya, there are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. Pinangalanan talaga, no? Walang ligtas. Hindi lang pwedeng, siya yata si Shadrach eh. Siya yata si Meshach. Hindi, kilala nila eh. Si Shadrach, hari, si Meshach, hari, at si Abednego, hindi lumuhod. So may inis ka ng taga sa mga ganung tao, no? Ikaw gusto mo lang maglingkod sa Diyos, ayaw mong sumayaw eh. Ayaw mong sumayaw sa pram eh. Tapos biglang may sulso na, Ma'am, hindi daw po siya kasama. So, papatuwa kita eh. Nawawala pagka-Kristiyano ko sa'yo eh. Diba? Minsan talaga, mayroong mga tao na sumbong eh. Ikaw, tahimik ka na lang, ayaw mo lang makisama sa limutan, pero pinangalanan mo pa ako? This men, O king, have not regarded it. Wow, grabe no. Yung assumption na nila, di ka nila pinapahalaga na rin, wala ka kwenta sa kanila. Di ka na sinusunod. Diba? Totoo ba naman yun? Ako naniniwala, sila nga eh, ginawa silang mga matataas na opisyalis sa Babylon. Sumusunod sila sa hari. Pero, yung utos na yon, hindi nila kayang sundin. Bakit? Kasi ang Diyos mismo ang kukontrahin nila doon. Natin? Kasi ang Diyos na mismo, ang tatablahin nila kapag ginawa nila yung sinasabi ng hari. Sabi ng Romans 12:2, be not conformed to this world. Be transformed by the renewing of your mind. That you may prove what is that good, and acceptable, and perfect will of God. Meron kayang Shadrach, meron kayang Meshach, meron kayang Abednego sa atin dito ngayon na magsasabi, I will not serve thy God. Di ako magiging idolater kasi alam ko tunay na Diyos pinaglilingkuran ko. Amen? Meron kaya sa atin dito magsasabi, na ayoko sambahin yung golden image na yan dahil alam ko sa puso ko matibay, sa aking paninindigan na ang aking pinaglilingkuran ay hindi patay na Diyos, kundi buhay na Diyos. Pero kung sasabihin, ako yung magsasabi na ako yung naglilingkod sa buhay na Diyos, pero pag nandyan na yung barilan, nandyan na yung 5v5, nawawala tayo sa Diyos.
Kapag nandyan na yung mga updated na latest na TikTok, nandyan na, kating-katikang umindak. I love the Lord, you know? Ay, preacher, kasi yung ginagawa ko naman sa TikTok, I'm sharing God's Word. Sharing God's Word in your face. Sharing God's Word, nagsayaw-sayaw ka doon. Di preacher, this is the talent given to me by God. Talent to use for evil things. Ang kutsilyo, pwede mo pang hiwa ng mga kamatis, pwede mo rin panaksak. So, pwede gamitin mo sa tama, pwede gamitin mo sa mali. Okay? Yung ganda mong yan, pwede mo gamitin sa tama, pwede mo gamitin sa mali. Yung gwapo mong yan, pwede mo gamitin sa tama, pwede mo gamitin sa mali. So, pag sa mali, pwede mong paasahin lahat ng babae. Gwapo mo. Ang problema naman, ang ganda-ganda mo, umasa ka. Meron kayang mga Shadrach, Meshach, and Abednego na magsasabi na matibay sa puso namin, di kami sasamba dyan. Eh bakit naman? Baka itatapon kayo sa hudno kapag di kayo sumamba dyan. Anong pakialam namin eh? Nandito kami, dahil natulang kami ng Diyos. Tatalikuran ko pa ba ang Diyos eh? Ngayong wala namang mawawala sa amin eh. Nawala na ang lahat. Nawala na lahat sa kanila. Wala ng pamilya. Wala sila doon sa bansa nila. Wala silang bahay. Wala lahat. Servant sila doon. Ano mawawala sa kanila? Wala. Tuloy tayo. Verse number 13. Then Nebuchadnezzar, in his rage and fury, commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. So pinangalanan sila eh. Dahil pinangalanan sila, pinatawag sila. Sige, pabuntay mo sila dito. Gusto ko silang makausap ASAP. Bilisan nila, bawal sila matraffic. Papadala ko sa kanila yung pinakamabilis na chariot para makarating sila dito. Verse number 14. Nebuchadnezzar spake and said unto them, ito mahinahon lang ako sa inyo, Shadrach, Meshach, and Abednego. Totoo ba? Totoo ba? Is it true? O Shadrach, Meshach, and Abednego, do not ye serve my gods? Hindi ba pinaglilingkuran yung Diyos ko? Mga Diyos ko? Ni sinasamba yung imaheng ginto na ako mismo ang gumawa nun, nagpalagay nun. Totoo ba na hindi nyo sinasamba yun? Hindi mo sinasamba yun? Baka naman sinasamba mo. Baka nakantok ka lang nun. Sige, bibigyan kita pagkakataon ulit. Okay ha? Now, if you be ready, that at what time you hear the sound, the cornet, flute, harp, diba? Sakbat, psaltery, dulcimer, kapag narinig yun ha, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made. O sa ang hari, nakita niyo yung tatlo. Tapos dito. Ito ba? O baka naman, sabi-sabi lang ito ng mga sulsul dyan. Teka, kung totoo yun, kung hindi man totoo yun, sige, bibigyan ko yung pagkakataon. Teka, next week, meron na naman tayong worship service na turn it up, this sound of praise. Kapag narinig niyo yun, yan, sige, worship na kayo. Bow down na kayo, ha? On that moment, on that time, so binibigyan ko kayo ng another chance. So sabi, binigyan siya another chance. Ano, si Satan, ganun siya. Okay? Una, sasabihin mo sa kaibigan mo, friend, hayain kita, gimmick tayo. O, ikaw naman, Kristiyano, spiritual ka eh. No? Spiritual. Sabihin mo sa kanya, friend, hindi na kasi ako sumasama sa mga ganyan-ganyan eh. No? Hindi mo masabi na binago ka ng Panginoon, pero sinasabi mo lang, hindi na kasi ako ganyan ngayon. Sige pala. Sa susunod na lang. Ikaw, medyo, next day, next week, pumunta na naman siya. Ay, friend, ganda nung pinuntahan namin last night. Grabe talaga yung mga ano doon, yung mga hot shots doon, yung mga talagang katawan nila. Grabe. Pandesal overload. So ikaw naman,
yung espiritu mo sa yung laman mo, naglalaban na eh. Ah, ah, hindi pa rin eh. Ikaw, no pa rin, no. No ka pa din kasi, ay, hindi na friend, ako. Diba? Stick to one ako eh. Stick ako kay Lord. Stick to one ako. Pero, kapatid, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na beses, pinabalik-balikan ka, pinaandaran ka ng mga latest na mga trends, pinaandaran ka ng mga nangyayari sa buhay niya, pinaandaran ka ng mga nangyayari sa sanlibutan. Ikaw naman ngayon, para kang yelo, natutunaw ka unti-unti. Teka, Lord, baka naman pwede. Lord, just one more time. Okay? And there's an example in the Bible I will show you ng sinasabi ko po sa inyo. Judges chapter 16. Judges chapter 16. Iba sa inyo, di nakakagit over sa pandesal, ano? Itong na kayo eh. Judges chapter 16. Kilala nyo ba si Samson? Kilala nyo ba si Delilah? Tignan nyo. Verse number 15. Judges 16, verse 15. And she said unto him, How canst thou say, I love thee, when thine heart is not with me? Apa boys, sinabihan ka ng ganun ng babae? Paano mo masasabing mahal mo ko kung yung puso mo wala sa akin? Grabe, lingahan na ito, ano? Huwag kayo, kaya mag-ingat kayo mga girls, mga sinasabi sa inyo, baka nasa Bible din yan. Kinuha lang. Yun nga lang, si Delilah nagsabi. Diba? Ano pa? Thou hast mocked me these 3 times, 3 beses mo kong, diba? Pinaglaruan. 3 beses mo kong pinaikot. 3 beses mong hindi sinabi sa akin ang totoo. Diba? Si Samson naman parang, ayoko sabihin sa kanya, pero mahal ko siya. And hast not told me wherein thy great strength lieth. Ito ang naging problema ni Samson at hinayaan niya kasi mangyari to. Verse 16. And it came to pass when she pressed him daily. Kapatid, 1 beses, 2 beses, 3 beses, mahihindian mo pa eh. Pero inaraw-araw ka eh. Inaraw-araw siya eh. Kung talagang mahal mo ko, sasabihin mo sa akin yung sikreto mo. Kung ba talagang araw-araw kang ganyan eh, kung talagang mahal mo ko, ipaglalaban mo ko. Kung talagang mahal mo ko, diba? I-give up mo yung ministry mo para sa akin. Kung talagang mahal mo ko, diba? Mas pipiliin mo ko kaysa sa pastor mo. Diba? Kung talagang mahal mo ko, dapat mas marami kang panahon sa akin kaysa sa Biblia mo. Ganyan na sa libutan, ganyan sa Satanas. Ano po? Inaraw-araw si Samson with her words and urged him so that his soul was vexed unto death, that he told her all his heart. O yun, bumigay na ang ating malakas na Samson. And said unto her, There hath not come a razor upon mine head. For I have been a Nazarite unto God from my mother's womb. If I be shaven, my strength will go from me, and I shall become weak. Tingnan niyo po, verse number 20. Yung issue, hindi naman lang din yung ginupitan siya eh. Hindi lang yung tinanggal yung mahaba niyang buhok. Kundi verse 20, And she said, The Philistines be upon thee, Samson, and I awoke out of his sleep, and said, I will go out as at the other times before, and shake myself. So, kala niya, ginupitan na siya, kala niya, malakas pa din siya. And he wished not that the Lord was departed from him. The Lord departed from him. Akala ni Samson, kaya niya yung laman niya eh. Akala ni Samson, kaya niya yung sarili niya. Akala ni Samson, kapag nakipaglaro siya sa kasalanan, mananalo siya. Kasi malakas siya eh. Hunk siya. Akala niya, kaya niya lahat. Pero nakipaglaro siya sa kasalanan eh. Nakipaglaro siya sa temptasyon. Ano naging resulta? Ang Diyos, iniwanan siya. The Lord departed from him. Huwag naman mangyari sa atin dito, sa lahat ng mga nandito. And this is my prayer for all of you. Ano po? Yung panalangin ko sa lahat sa inyo.
na yung tinuturo sa atin sa church, ilagay nyo sa puso nyo. At huwag nyo tatalikuran kung yun naman ay nasa Biblia at yun ay para sa ikabubuti nyo. Kapag kayo pinagsasabihan, kapag kayo ay pinapaalalahanan, o ano, unbeliever yan. Unbeliever yan. Ma, I am a missionary. Missionary. Yeah? Evangelugaw ka eh. Evangelugaw. Pag tayo pinapaalalahanan, kapag tayo pinagsasabihan tungkol sa ating kasalanan, huwag kang, diba? Iba pa naman sa, ngayon mga kabataan ngayon, ayoko man to sabihin, pero nagsusuper sayang. Oh, kunin mo yung cellphone. Oo, try mo. Habang in-game, in-game, no. Easy. Kunin mo yung cellphone, makikita mo kung paano magbabago yung mukha ng isang anghel patungo sa isang demonyo. Kala mo, study first. Iba na pala pinag-aaralan. Reproductive health. And this is true. And I'm telling you, yung sinasabi namin sa inyo, yung tinuturo sa inyo sa Bible, it will help you sa inyong buhay. Makakatulong yan sa kahit sa mga aspeto ng inyong buhay. Kapag kayo ba pinagbawalan, kapag tayo ba pinagsabihan, ibig sabihin ba nun, di tayo mahal ng magulang natin? Ibig sabihin ba nun, galit yung pastor sa atin? O gusto ng pastor, gusto ng magulang, protektahan tayo. Pero tingin natin dun, kontra talaga to. Siya na nga lang nagmamahal sa akin. Wala na nga nagmamahal sa akin. Pagbabawalan mo pa ako, anong klaseng pag-ibig nyo yan? Diba? Nagiging Floranted Laura eh. Diba? Crispin! Diba? Balik tayo, Daniel chapter 3. Tingnan natin kung ano na yung naging sagot nila. So, nakita natin, kinonference sila, no? Pinatawag sila, tara, punta kayo dito. Totoo ba yung sinasabi sa inyo na hindi kayo lumuluhod? Na hindi kayo sumasamba? O, bibigyan ko kayo. I'll give you another chance. So, tingnan natin kung ano yung magiging sagot nila. Sasabihin ba nila, siguro, King, ano lang po talaga noon, may stroke lang kami noon, kaya hindi kami nakaluhod. Kaya meron lang po kami tingnan natin kung ano yung magiging sagot nila. Verse number 16. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. Sabi nila, Hari, alam na namin sasabihin namin sa inyo. On the spot. Hindi namin kailangang pag-isipan kung anong sasabihin namin sa inyo. Alam namin kung anong dapat namin sabihin. Ano yon? Verse number 17. If it be so, kung ipapatapon mo man kami sa horno, dahil nga ayaw nilang sumamba conviction nila yun Diba? Kristiyano, alam nila bilang Kristiyano, dapat may conviction tayo. Okay. Firm ka sa conviction mo. Hindi ako iinom ng alak. Dapat matibay yan sa puso nyo. Depende na lang pagtandwa May ganun no? Dapat matibay yun sa puso nyo Dapat matibay yun sa isipan dapat matibay sa atin. Meron ka ng conviction ngayon pa lang. Kaya sabi nila, tignan nyo sila, if it be so, kung matuloy man yung sinasabi mo, Hari, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace. Kung itapon mo man kami dyan sa huno, ang Diyos namin, kaya kami iligtas dyan. Kaya mo bang sabihin nyo bilang kabataan? Ang pakialam ko, masaya kayo mag-inom. Masaya ako maglingkod sa Panginoon. Masaya ako sa mga bagay ng Panginoon. Pwede mo sabihin niya na hindi mo pinag-iisipan. Let me think. Kapag maganda yung kainuman, kapag maganda yung mga barkada ko, yung kausap ko, ura-urada, on the spot, alam mo ang sagot. Hindi ako sasama. Bakit? Kasi ano ako Pinag-iisipan pa ba yan? Minimemorize pa ba yan? Kailangan pa ba yan ng research? Let me think. Let me make my thesis. Let me take my...
Hindi na pinag-iisip. May mga bagay din pinag-iisipan na dapat sa heart natin settled na. Kaya mo sila. Nung tinanong sila ng hari, sabi nila, alam po namin ang isasagot. Kung matuloy man po yan, alam namin ang Diyos namin, kaya kami iligtas. Pero may sagot pa silang pangalawa. But if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods. Be it known unto thee na kahit hindi man kami iligtas ng Diyos namin, ang sagot nila, hindi namin tatalikuran ng Diyos namin. We will not serve thy gods, nor worship the golden image that was set up. I pray, maring hindi lahat dito. Pero I pray may iilan-ilan sa atin dito. May ilan-ilan sa inyo na magbibigay ng buhay sa Panginoon. Na kahit ang mga kasama nila sa church, casual Christian lang. Ibig sabihin, nag-church, linggo-linggo, pero yung buhay talaga, hindi nakikita si Kristo eh. Merong mga magsasabi na sila, pwedeng ganyan sila, pero ako seryoso ako sa Panginoon. Maring yung lahat, compromiser sila, pero ako hindi. Maring ang lahat, di ba, kapag tinukso na sila, kapag hindi na sila, di ba, maring kapag nandun na sila sa sanlibutan ulit, mag-give in sa sanlibutan, pero ibahin mo ako. I pray, merong mga kabataan dito sa lugar na ito ngayon na magiging kagaya ni Shadrach, Meshach, and Abednego, na firm yung conviction sa puso, na paglingkuran ng Panginoon, at hindi mahalin ang sanlibutan. Sabi nila, but if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image that was set up. Maring masaya yung inuman nila, maring masaya yung gimmick nila, maring may mamiss ka sa mga ginagawa nila. Okay? Pero alam mo, kung magiging matino kang Kristiyano, kung magiging kabataan ka na ibinigay mo ang buhay mo sa Panginoon, hindi mo pagsisisihan ang isang araw na binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Pero, kung ikaw ay nasa sanlibutan, pinili mo mabuhay para sa sanlibutan, 5, 10 years siguro, saya-saya mo, lakas mo kumita, dami mong pera, dami mong babae, dami mong lalaki, lakas mo. Di ba? 10, 5, 10 years, 15 years. Tingnan natin kapag wala ka ng pera. Tingnan natin pag wala ka ng lakas. Tingnan natin kapag wala na yung mga tao sa buhay mo, mga kasama mo, nung malakas ka. And you will regret your life. You will regret your life. Kung kayo ay bata pa, huwag kayong matatakot na i-dedicate nyo yung buhay nyo sa Panginoon. Kung naalala ko, nakaalala pa ba ako? Naalala ko, 14 years old yata ako dun sa camp sa Bataan. Ano? Dun yata, yun yung pagkakataon na hindi ko alam ang lahat. Sasabihin ko sa'yo, hindi ko alam ang Bible. Basta, may mga alam lang ako, pero hindi ko alam lahat. Ano? Hanggang ngayon naman, hindi ko alam lahat. Konti lang nalalaman ko, pero sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko ibigay yung buhay ko sa'yo. Konti lang nalalaman ko. Di lahat eh. Pero na pagkakataon, sabi ko sa sarili ko, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. And since that time, nung 14 years old ako, hanggang ngayon, di naman madali yan eh. Araw-araw nagdidesisyon ka kung ibibigay mong buhay mo sa Panginoon. Just consistently, yield to the Spirit. Be filled with the Spirit. Yung salita ng Diyos kumikilos sa iyo. Kapag merong desisyon na kailangan pagdesisyonan, dapat alam mo na yung sagot ng isang Kristiyano doon. Iyaya ka ng katrabaho mo, tara, ganito tayo. No. Wala ba ibang sagot? Wala bang maybe? No. Nag-iisip pa ba yan? Bakit? Kasi there are decisions prior to that. May mga desisyon na ako before pa dumating yung araw na to na hindi ko gagawin yon kasi binigay ko na yung buhay ko sa Panginoon. Ngayon, kung hindi mangyayari sa buhay nyo, kapag dumating kayo sa point na tumambas na kayo sa mga eskwelahan nyo at pumunta kayo sa sanlibutan, nagtrabaho kayo, there are a lot of pressures in the world. And Delilah will press you daily. Araw-araw kanyang kakamustahin. Okay ka lang ba? Nagkape ka na ba? Kumain ka na ba? Diba?
Araw-araw ka ipipress ng sanlibutan para mag-give-in ka sa gusto niyang mangyari. But like Shadrach, Meshach, and Abednego, kung kayo sa inyong puso, nakapag-desisyon na kayo beforehand, paglilingkuran ko ang Diyos, then hindi na dapat yung question. Kapag dumating sa ganung point, alam mo na agad ang sagot, no. Pero gwapo siya, no. Pero pwede siyang masave, no. Hindi pa siya save eh. Diba? No. Preacher, baka pwede naman maybe, pwede mo isingit dyan yung maybe kasi, no. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image thou set up. Ngayon, ano nag-resulta? Tingnan natin kung ano nag-resulta. Isipin mo, sabihin mo sa hari. Sabi ng hari, worship mo yung golden image. Sabi mo, hindi po namin gagawin. Diba, sinusubukan ako ng taong to. I-flex ko dito yung burning fiery furnace ko. Yan, tingnan mo. Verse number 19. Then was Nebuchadnezzar full of fury. Diba? Natanggalan kasi siya ng cellphone eh. Tingnan mo. And the form of his visage was changed. So kung maamo pa siya nung una, nagbago yung ihip ng hangin. Ano po? Was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego, and therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it was wont to be heated. Grabe. Yung init nun, pinainitan niya pa. Painitin niyo pa yun ng times 7. And he commanded the most mighty men that were in his army. So, yun yung inutusan niya, yung mga malalakas. Para igapo si Shadrach, Meshach, and Abednego. Ano ba tingin ni Haring Nebuchadnezzar sa mga to? Tatakbo. Siya yung hari buong Babylon eh. Tapos inutusan niya pa yung malalakas. O sige, pakiano nyo ngayon. Paitapon nyo na yan doon. Lang mga pakinabang. And cast them into the burning fiery furnace. At ganun yung isip ni Satanas sa'yo kapag hindi ka makuha ni Satanas. Wala kang pakinabang sa kanya. Sana ganun, ano? Kaya sa'yo wala tayong pakinabang sa Diyos. Sabihin na ni Satanas, ang pakinabang sa'yo, sige, sa Diyos ka na nga. He commanded the most mighty, verse 21, then these men were bound in their coats, their hosen, their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. So yun na. Tinapon sila. Na-imagine nyo ba kung papaanong in spite na walang sumama sa kanila, lahat ng mga kasama nilang Hudyo, lumuhod eh. Sila lang hindi. And I believe also Daniel, okay, hindi rin lumuhod. Maring nandun siya sa gate of the king. Other story. But ang point, yung mga Hudyo na kasama nila lumuhod, sila hindi. Parang walang kakwenta-kwenta yung desisyon nila, no? Humanly speaking, okay? At parang walang kakwenta-kwenta yung gagawin nila. Bakit mo gagawin yan? O diba, edi kunyari lumuluhod ka na lang pero hindi mo sinasamba. Pwede nang gawin ganon. Diba? That is compromise. Parang walang kakwenta-kwenta kasi lahat naman ginagawa yon. Pero bakit ko hindi gagawin? Lahat naman gumagawa nun. Ganon si Satanas. Sasabihin niya sa'yo, lahat naman gumagawa niyan, bakit hindi mo gagawin? Lahat naman, ganyan yung pamumuhay, bakit di mo ginagaya? Diba? Verse 22, therefore, because the king's commandment is urgent and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew. Tingnan mo kung sino yung pinatay ng apoy. Pinatay niya yung mga malalakas na tao na yun. He slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace. So, ginapos sila, nakagapo sila, at tinapon sila doon. Init nun. Pero itong maganda mga kapatid sa story, yung conviction nila, alam nila kung hindi man kami iligtas ng Panginoon, okay lang. Kung iligtas kami ng Panginoon, mas maganda. Pero kung hindi kami iligtas, okay lang. Tanggap nila sa puso nila yun. Tanggap nila sa puso nila yun. Kaya nangyari dito, verse 24, then Nebuchadnezzar the king was astonished. Nagulat siya, rose up in haste, spake and said unto his counselors, hindi ba 3 lang yung hinagis natin doon? Did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? The answer said unto the king, true king. 3 lang po. 3 lang po yung tinapon natin doon. Bakit po? Ano nangyari?
Then Nebuchadnezzar came near to the mount of burning fiery furnace, spake and said, Shadrach, Meshach, di ba? Abednego. Totoo, di ba? Verse 25, he answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire. And they have no hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. Doon sa desisyon nilang tatlo, may sumama ba sa kanila? Meron bang I second demotion? Meron ba ganun? Wala. Anong pakialam ng mga sunod doon? Baka mamatay pa kami dyan. Silang tatlo, desisyon nila yon, inako nila sarili nilang responsibilidad na kung kami mamatay dito, tanggap namin. So, tatlo sila, tama. Pero tignan nyo yung nangyari. Tinapon sila, yung apoy, tinanggal ng apoy yung gapos nila at 4 na silang lumalakad doon. At yung pang-4 is like, the form of the fourth is like the Son of God. Sa Amos may verse, sa Amos 3:3, na kung paano maglalakad yung dalawa except they be agreed. How can 2 walk together except they be agreed? May verse na gano'n, sa Amos 3:3. Ano mo ibig sabihin nun? Hindi nag-agree sa kanila ang buong Babylon. Pero ang Panginoon nag-agree sa desisyon nila. Na habang sila doon, tinapon sila sa burning fiery furnace. Na walang sino man sa kanilang umiisip, mamatay na kayo dyan, bahala kayo dyan, masunog kayo dyan. Ang Panginoon. Tinignan yung pangyari na yun. Tinignan yung mangyari. Alam niya yung puso nila, Shadrach, Meshach, Abednego. Sabi ng Panginoon, it's worth going down there. It's worth a while na. I need to be there. Gusto kong pumunta doon. Okay, punta siya. Tapos lumalakad siya kasama niya. Proving na yung desisyon nila, binak-upan ng Diyos. And this is the truth na I want to share to you, mga kabataan. Maaring ang sanlibutan, walang sino mang bumak-up sa desisyon mong maglingkod sa Diyos. Maaring ang sanlibutan, ang mga teacher mo, lahat ng mga tao sa buhay mo, ayaw nilang maglingkod sa Panginoon. Sabihin nila, walang pera dyan. Sabihin nila dyan, wala kang mapapala dyan. Sabihin nila dyan, puro church dyan. Maaring walang bumak up sa desisyon mong maging Kristiyano, but I tell you, the Lord will back you up. Amen? The world may not back you up. Maaring ang sanlibutan, ang magulang mo, lahat ng mga tao, hindi ka nila tulungan sa desisyon mong yan. Pero it's worth if the Lord will back your decision. Pero kung ang Panginoon naman ang magbaback up sa desisyon ko, abay, okay, sulit yan ah. Teka, Panginoon yung bumak up sa akin, mabigat yung desisyon ko. Desisyon ko lang naman, magsuko ng buhay. Desisyon ko lang naman, mag-separate sa sanlibutan. Desisyon ko lang naman, hindi na makisama doon sa mga kaibigan ko gumagawa ng kabalastugan. Aba, ang Panginoon ang baback up sa akin. It's a good deal. But it takes a decision from you. You need to decide if you want the Lord on your side. Or you want to be on the Lord's side. Kasi hindi tayo pipilitin ng Diyos. Hindi ka pipilitin ng Diyos na magsuko ng buhay. Ang sabi ni Pablo, I beseech thee. Sabi ni Pablo, inihimo ko kayo, na nakikiusap ako sa inyo, kung ibigay nyo sa Diyos, hain na buhay ang buhay nyo. Hindi tayo pipilitin ng Diyos. Ano po? Kahit anong preach namin dito, kahit pumula na yung mukha ko kaka-preach, sasabihin sa inyo, huwag mong laruin yan, huwag ka makipagbarilan, huwag ka makipagpatayan, at yan pa rin ang ginagawa mo. Kahit pumula yung mukha ko sa kaka-preach sa inyo niyan, at di nyo sundin, hindi ka pipilayin ng Diyos, hindi ka pipilitin ng Diyos na gawin yung bagay na yan, natigilan nyo. Hindi ka pipilitin ng Diyos. Pero hintayin mo pa bang pilitin ka ng Diyos? Hintayin mo pa bang may mangyaring hindi maganda sa'yo para ma-realize mo, pinagod na ako sa Diyos. Ngayong ganito yung nangyari sa akin, ngayon maglilingkod na ako sa Diyos. Hintayin mo pa ba yung moment na yun? Ngayon, bigay mo na yung buhay mo sa Panginoon. Hintayin mo ba na wala ka ng abilidad na maglingkod sa Panginoon? Sabi, Lord, I want to serve the Lord, but I can't. Diba gusto? Nakakanig tayo mga testimony gano'n. Gusto mo ba bang mangyari sa iyo yun bago mo ibigay yung buhay mo sa Panginoon? Or why not today, tonight, ngayon? Magdesisyon ka, Panginoon. Ang buhay ko, ialay ko po sa inyo. At ito pong desisyon na hindi ko pagsisisihan.
Kasi pag ako'y namatay, langit naman ako. At kung naglingkod ako sa iyo, pangalawa, may rewards pa ako. Eh kung hindi ka naglingkod sa Diyos, kung hindi ka pa, una-una, kung hindi ka ligtas, maligtas ka na. Ano ba naman yun? No, 2021 na, di ka pa ligtas. Anong panahon na? Anong petsa na? Bakit di ka pa nananampalataya sa Panginoong Jesus? Nananampalataya ka pa rin kay Cardo. Nananampalataya ka pa rin, di ba, kay Willie Rebillame. Mananampalataya ka na kay Kristo. Si Kristo tagapagligtas, hindi ako. Pag nananampalataya kayo sa akin, bagsak kayo. Pag nananampalataya kayo kay Kristo, walang hanggang buhay. O pangalawa, kung ikaw ay ligtas, di ka naglingkod sa Panginoon, sayang buhay mo. Diba? Ibig sabihin ng Panginoon para sa iyo, salbabida mo lang. Kasi gusto mo lang maligtas ka, pero yung buhay mo ayaw mo ibigay sa Kanya. Isipin mo, Lord, pagdating mo, magharap mo sa Panginoon, tatanungin ka, ano ako sa iyo? Lord, salbabida. Gusto ko lang pumaligtas ako, pero ayaw ko pibigay buhay ko sa inyo. Diba? Huwag nawa, salbabida. Nawa, living sacrifice. Buong buhay mo, buong sarili mo. Eh ano kung sabihan ka nilang manang? Eh ano kung sabihan ka nila na may dala-dala kang Bible? Mga ikaw tuloy, yung Bible na dinadala mo, yung ganito kaliit, para pwedeng ibulsa. Eh ano kung sabihan ka nila ng mga ganong bagay? Bakit ba yun? Nasabihin ka, pastor na siya, ikaw naman, nakahiya naman. Kawalan ba yun? Nasabihan ka na ikaw ay nagpapagamit sa Diyos. Masasarap na masabihin na nagpapagamit sa Diyos kaysa winasak ng kaaway ang buhay. Malaking diferensya, no? Malaking diferensya. Sige, matatapos na tayo. Verse 26, tignan nyo yung naging resulta ng kanilang conviction. Dahil di sila nag-give in, dahil di sila nag-compromise. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God. Grabe, ang hari na gusto magpasamba sa kanya, itong mga tao, lahat ng mga tao, nirecognize niya na yung Diyos nila, yun ang tunay na Diyos. Yun ang Most High God. Ano ibig sabihin ng Most High God sa Genesis? Possessor of heaven and earth. Nagmamay-ari ng langit at lupa. Sino ang possessor of heaven and earth? Bakit mo gugustuhin ang mundo kung ang pinaglilingkuran mo yung may-ari? Amen? Yung lahat ng ino-offer sa atin na sanlibutan ngayon, pleasures of sin for a season, mawawala din yan. Mawawala din yan. Oo, mauubos din yan. Verse 27. Abednego came forth of the midst of the fire. The prince, the governor, captains, king's counselor, being gathered together, saw these men upon these bodies. The fire had no power, nor was the hair of their heads singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel, and delivered his servant that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any God, except their own God. Therefore, I make a decree that every people, nation, and language which spake anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sword. Grabe. Sabi ni Nebuchadnezzar, dahil sa nangyaring to, kung kayo, mga sulsul kayo, lolo-lolo sa Diyos neto, gagawin kong bahay nyo tambakan ng dumi. I will make it a dunghill. Just to prove na yung desisyon nila, maaring sa karamihan, parang walang kwenta. Pero nung nangyari, na napatunayan nila ang Diyos nila, ang buhay na Diyos, nagbago ang takbo, ang kurso ng mga pangyayari. Ngayon, iba ng istorya. Maaring yung desisyon natin, personally, mga small things sa desisyon natin as a Christian, maaring insignificant yun. Pero sa judgment seat of Christ, pag humarap tayo sa Panginoon, ang hatulan ng Diyos sa atin, di naman na kung maliligtas ka o hindi. Ligtas ka na nga eh. Nung nanampalataya ka na kay Kristo, ligtas ka na eh. Pero ang hatulan sa iyo ng Panginoon ay kung mahal mo siya o hindi.
Dahil kung mahal mo siya, paglilingkuran mo siya. At kung hindi, wala kang pakialam sa kanya. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Let me end this message by singing. Ano? At may this song be also a blessing to you. Kung meron kayo pinagdaraanan, kung nag-struggle kayo, kung nasa sanlibutan pa rin kayo ngayon, hindi kayo makaalis sa sanlibutan kasi, di ba? Masarap sa sanlibutan. Just listen to the lyrics ng song na ito. Ano po? Dapat tinula mo na lang po, di ba? Okay? Of times the day seems long, our trials hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair. But Christ will soon appear to catch His church away. All tears forever over in God's eternal day. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Sometimes the sky looks dark, with not a ray of light. We're tossed and driven on, no human help in sight. But there is one in heaven who knows our deepest care. Let Jesus solve your problem. Just go to Him in prayer. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Life's day will soon be over. All storms forever past. We'll cross the great divide to glory safe at last. And we'll all share the joys of heaven. The Lord a home, a crown. The tempter will be banished. We'll lay our burden down. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Amen. It may not be worth it all sa mga nakikita natin ngayon. Maaaring para sa iyo, yung paglilingkod mo sa Panginoon walang kwenta. But in heaven, it will matter. It will matter in heaven. Let us pray. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, for also the listening ng mga kabataan po ngayong hapon. Lord, the world will press us daily to give in, to compromise para mamuhay sa sanlibutan.
para maging typical lang na kabataan na namumuhay para sa sarili. But Lord, let this message sink in deep in their hearts. That like Shadrach, Meshach, and Abednego, they will make a decision. Ikaw ang paglingkuran, Panginoon. Na sambahin ka at hindi ang mga idols. Panginoon, tulungan niyo po kami. Marami pong distraction, marami pong bagay ang gusto kaming agawin mula sa iyong kalooban. But Lord, it is up to us to decide whether or not magpapakuha kami doon or iaalay namin ang aming sarili bilang hayang buhay sa iyo. Lord, if possible, I pray that you will spare the lives of these young people. Na hindi po mawasa kanilang buhay. Na hindi po, Panginoon, pagsawaan ni Satanas sa kanilang buhay. Because, Lord, that our lives will be used solely for your glory. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami. It is worth it all when we see you, Jesus Christ. I hope and I pray na ganun din ang maging desire ng mga kabataan pong ito. To serve you, Lord, ay hindi po kalugihan. To serve you, Lord, ay hindi po kami magsisisi. To serve you is full of joy, full of blessing, a full life in the Lord Jesus Christ. Thank you so much for this fellowship. We ask this in your name, the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Alright, God bless everyone. Hilingin na natin mag-closing prayer sa atin, si Kurt. Okay. Closing prayer para din sa food, bro.